Napag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo pa ang iyong mga gawain. Kung magpapago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sariling puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Si Jesus ang siyang buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sariling puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sariling puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Kung kailan ako nasasaktan, kapag higit kitang kailangan. O Jesus, maraing sa'yo, dalangin ko sana'y
Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat kay Sister Abby at kay Sister Riel sa kanilang tanging bilang mga mensahe ng awit na nagbibigay ng magandang paalala po sa bawat isa sa atin. So, pagbati po mula po rito sa Maranatha International Baptist Mission Monterrey para sa kanila pong Shepherd and Sheep Relationship Conference. So ipanalangin po natin ang tagumpay nito, and we would like to welcome everyone, lahat po ng mga naka-tune in na po, hindi lamang po dito sa bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. Kayo po ay aming pong malugod na binabati sa pangalan ng ating Panginoon, praying that the Lord will bless us tonight sa pamagitan po ng ating Feasting on the Divine Verses online ministry. So, shout out po kay Pastor Robert Berba at ang isa sa kahiling-hilingan po ng ating pong pastor na ito ay ang magiging matagumpay na anniversary celebration ng Living Water Baptist Mission Matsumoto, Nagano, Ken. Shout out sa mga kapatiran natin. So, Sister Dang, Sister Miho, Sister Tessa, ganun din kila Sister Grace at sa lahat pa. So, ito po ay isang masayang bagay para sa atin na talagang kung papaano pinasimulan ng Panginoon ng isang misyon, at masasabi po natin na ito po ay direct product ng ating pong online ministry. Kaya sa ganang akin po, nakikita po na ang ministeryong ito ay ministeryong pinagpala ng Panginoon at ministeryong nagiging pagpapala sa marami. So kaya please, samahan niyo po kami na ipag-pray ang magiging matagumpay na anniversary celebration po ng mission natin sa Matsumoto, Nagano, Ken. Kaya yung mga labor ninyo, mga kapatid, at yung talagang eagerness ninyo, hindi po tayo nagmamadali. Ayos lang po sa atin na hindi man marami kaagad tayo, pero ang importante, nagpapatuloy po tayo. But of course, it is good na ipag-pray po natin sapagkat si Pastor Robert po ang mga ngasiwa sa ating pong naturang magiging selebrasyon. And of course, our prayer ay ang pagliligtas ng Panginoon ng maraming kaluluwa at ang pagiging higit na matibay at malago ng ating mga kapatiran. Kaya shout out sa mga kapatiran natin sa Matsumoto, Nagano, Ken, Living Water Baptist Mission. Pinupuri ko ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa inyo. Ganun din po, nais natin na isama natin sa prayer yung pong magiging tagumpay po ng gawain po. This is the first night of the Shepherdship Relationship Conference dito po sa Maranatha International Baptist Mission Monterrey sa pangunguna po ni Pastor Ruel Lumangyao. Yung isa po sa umawit, anak po nila yon. And thank you again, Riel, at ganun din kay Sister Abby. Talagang always ready sila pagka para sa Panginoon. Actually po, pagkatapos nito, live rin po natin na ipepresent po yung Shepherdship Conference po. Okay? But just to make sure na yung ating pong mga taga-subaybay ay mapagpapala, so minarapat ko po na pumunta ng mas maaga dito po sa aking engagement upang nang sa ganun po may sagawa natin ng feasting dito po sa kanilang lugar, and I'm very excited sa gagawin po ng Panginoon ngayong gabi ito. So this is not the usual setup. Inuna ko po ang mga awitin, and then ako po'y magpe-pray, at pagkatapos po nito ay ang atin na pong pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. But of course, before that, we would like to greet all the birthday celebrators. Lahat po ng mga nagse-celebrate ng kanilang birthday ngayon, nais po naming batiin kayong lahat. At uunahin na po natin, thank you nga po pala sa nagbigay pansin sa post ko po para po sa pagbati ko sa aking pong ever faithful and ever supportive na kamanggagawa, Pastor Orson Prieto. Happy birthday, Pastor Orson Prieto. At kung kayo po ay nabe-bless kay Pastor Orson,
So, i-type nyo po sa comment section natin, Happy Birthday, Pastor Orson. Pero, wag nyo na pong ilagay yung picture po ni Pastor Poy. Ako lang po ang binigyang karapatan na gumawa po ng bagay na yan. Okay? Pareho pong ever supportive po yan. Si Pastor Orson at si Pastor Poy. At marami rin pong bumati ng happy birthday kay Pastor Poy. Hindi po, nauuso lang kasi yung photo lab ngayon. Kaya pinakita ko po sa inyo ang isang magandang example ng photo lab. Okay? Ang sabi nga ni Pastor Robert, photo with love. Ayan. So, Pastor Orson, thank you so much for your life. Happy birthday. At ganun din po, nais nating batiin si Arvan Saludes. Happy birthday, Arvan. At naway patuloy kang lumago at habang lumalaki ka pa, ng lumalaki, ay lalo kang maging active sa gawain ng Panginoon. You are so blessed, anak, sapagkat yung family mo, especially your parents, both of them are godly, so ituloy-tuloy nyo ang inyong buong pamilyang sama-samang paglilingkod sa Panginoon. We would like to greet also ang aking pong inaanak, Timothy Palye. Happy birthday kay Tim. At ganun din naman si Maisa Miguel. Happy birthday kay Maisa Miguel. Si Sister Normita Samson. Happy birthday din po kay Normita Samson. At si Sister Joy Buan. So, happy birthday sa inyong lahat. Si Janjan Decano. Happy birthday din po kay Janjan Decano. At nais din po nating batiin si Sister Mary Grace Dimla. Happy birthday kay Sister Mary Grace at kay Elber Valencia. So yan po ang mga birthday celebrants natin. And of course, last but not the least, we would like to greet also ang ating pong napaka-faithful at supportive na sister doon po sa gawain po sa Mexico, Pampanga. Walang iba kundi si Sister Len Due. Happy birthday, Sister Len. At ang prayer namin, lalo pa kayong pagpalain ng Panginoon. So, yan po ang mga birthday celebrants po natin. And again, tuloy-tuloy na lamang po tayo sa ating pong pananalangin. At pagkatapos po nito, feasting na po kaagad tayo sa salita po ng Diyos. Because 7:30, magsisimula na po ang Shepherd and Sheep Relationship Conference dito po sa Maranatha International Baptist Mission, Monterrey, sa leadership ni Pastor Well Lumangyao. Samahan po ninyo ako sa panalangin ngayong gabing ito. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, kami po ay muling nagpapaabot ng aming papuring parangal sa iyo pong kataas-taasang pangalan. Thank you so much, Heavenly Father, for always blessing us. Thank you for your faithfulness. Thank you for your mercy and love. Thank you for your grace. Thank you for the gift of salvation. And thank you for this ministry. And tonight, Lord, as we come to you, as we have this Bible sharing, we pray for your guidance. And please, Lord, fill me with your Holy Spirit. Give me wisdom. And may you encourage every one of us tonight, O God. Salamat po sapagkat may Biblia kami na nagbibigay tanglaw sa amin pong buhay, sa amin pong paglakad. At ang hiling ko po, dakilang Diyos, ay patuloy na liwanag na sisilay sa amin sa pag-aaral na ito. Dalangin ko po, Diyos, na Ikaw ang siyang maglinis ng aming mga puso upang sa pagtawag po namin sa iyo, kami po ay iyong dinggin, Panginoon, at walang maging hadlang. Dakilang Diyos, una ko na pong inilalapit sa iyo ang magiging tagumpay po ng Shepherd and Sheep Relationship Conference, considering na ngayon po ay Pastor's Appreciation Month dito po sa MIBM Monterrey. I pray, O God, that you will use your humble servant once again to bless and to challenge and encourage your people. Salamat po sa church na ito, sa kanila pong pagbibigay ng pagkakataon sa iyong lingkod na makapagministeryo po sa kanila. Ganon din po ang nalalapit na anniversary po ng Matsumoto Nagano Ken, ang Living Water Baptist Mission sa Japan. And please, Lord, ihanda mo na po ang lahat. Pangunahin na po ang aming magiging tagapagsalita, si Pastor Robert Berba. Ganon din po ang mga mananampalataya, mga kapatiran. Gamitin mo kami to invite visitors, Heavenly Father, for them to hear the very important message, the message of salvation. And may you use Pastor Robert
in a mighty way, Heavenly Father. Thank you so much sa iyo po namin pinagkakatiwalang tagumpay po ng gawain. Ganon din po, dakilang Diyos, siling din po namin ang amin pong magiging commissioning service para po kay Pastor Jason sa Living Water Baptist Mission, Valenzuela. Ikaw po, dakilang Diyos, ang maganda at magsaayos din po ng lahat. May you continue to provide for that mission, Heavenly Father. And please, Lord, ikaw po magligtas ng mga mahalagang kaluluwa at nawa patuloy pa na maraming gawain ang talagang lumagana, Panginoon. At sa gabi ito, dakilang Diyos, kahilingan po ng aming kamanggagawa, kaibigang pastor, si Reblu, si Pastor Louie Pactao, nawa ikaw po ang siyang gumabay sa kanya pong magiging pagtakbo bilang kagawad sa kanila pong barangay. Hiling ko po ang iyong pangunguna at ang iyong pagbibigay pagkakataon sa kanya upang ito po'y magamit sa patuloy na pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo. I pray, O Father, that you will help him, particularly in his campaign. May you give favor sa amin pong kamanggagawang ito para po sa kanyang advocacy, sa kanyang nais gawin para po sa iyo. Dakilang Diyos, ganun din po ang aking kapatid, si Adreng, tulungan mo rin po siya sa kanyang pagtakbo na nawa siya po'y bigyan mo muli ng pagkakataon upang makapagsilbi sa barangay, dakilang Diyos. Panginoon, hiling ko po na ikaw magbigay kagalingan sa lahat ng may karamdaman. Pangunahin na po si Rich, Panginoon, si Richard, nawa gumaling po ang naapektuhan sa kanyang buka. Ang operasyon po, ikaw po ang magsaayos ng lahat. Ang provision po sa iyo na pinagkakatiwala. Ganon din po si Maricel Consina, Panginoon. Nawa, tuluyan na po siyang gumaling. Maging ang aking mahal na kapatid na si Aida, Panginoon. Salamat po sapagkat ang biyaya mo ay naging hayag sa kanyang buhay at ang kapangyarihan at kalakasan mo. I pray that you will continue to give her strength, O God. And please, Lord, gamitin mo siya to encourage the other people, particularly those people na maaring makaranas po ng kanyang naranasan. Ang nanay ko po, patuloy na kalakasan, ang hiling ko po para sa kanya. Ganon din po si Nanay Ping at ang ilan pa sa mga kapatiran po naming may karamdaman na lagi naming inilalapit sa iyo. Ang kapatid po ni Ate Maan, si Kuya Bing, sa iyo po namin patuloy siyang hinihingi, dakilang Diyos, ng kagalingan at ng kaayusan ng kanyang physical na kondisyon. Ganon din po si Ninang Maribig, Panginoon. Ikaw po nakakaalam ng kanyang physical condition. Pagalingin mo rin po siya. Si Mami Malulaw, ang patuloy na pagpapagaling at palakas mo sa kanya. Nawa, lagi mong ingatan, lalo na po ang kanyang BP, Panginoon. Nawa, ito po'y laging maging normal at nawa, siya po ay yung laging maingatan, Panginoon. Hiling ko rin po si Mami Kasahe, ang patuloy na kalakasan po niya. Nawa, dakilang Diyos, patuloy mo pa rin siyang bibiyayaan ng mahabang buhay at ng maayos na kalusugan. Ganun din po ang Kasahe family. May you continue to bless them, O God. Si Pastor Dennis, Panginoon, na talagang complete recovery din po sa kanya pong naging injury, Panginoon, lalo na sa naging aksidente po nila. Salamat po, inispire mo ang kanilang buhay at inihiling ko po na talagang makakalakad na po siya ng maayos. Si Pastor Elmer Permites, Panginoon, inilalapit din po namin sa iyo. Ang kagalingan din po niya, dakilang Diyos, at naway maging maayos ang lahat, lalo na po sa treatment, sa kung ano man po ang naapektuhan, sa kanilang aksidenteng naranasan, sa kanya pong katawan, dakilang Diyos. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala. At ang lahat ng mga kapatiran na nakatune in na po ngayon, na meron din pong mga mahal sa buhay, na meron pong sakit, ang anak po ni Brother Ochi Alcantara, Panginoon, patuloy po namin inilalapit sa iyo. Ganun din po ang amin pong mga pangangailangan, ang mga panalangin kahilingan ng bawat isa na nakatune in na po ngayon. Again, thank you so much, Heavenly Father, for your faithfulness to us, and thank you for this ministry. Bless us, O Lord, we pray, in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Katulad po ng nabanggit ko sa inyo, sa totoo lang po, pwede po natin talagang isabay na lamang yung ating pong feasting. Kaya lang po, 7:30 pa po ang start nila. Iniisip ko po na baka yung mga laging nag-aabang at naghihintay, baka masyadong matagal po sa inyo. Yung pong 1 hour na pagiging late po natin sa pag-aaral ngayon. Kaya minarapat ko po na sakripisyo na lang. Magdodoble na lamang po ako para kung kayo po ay talagang patuloy na talagang nagnanais na matutong laging uhaw tayo sa Biblia, sa salita ng Diyos. So, di makaka-bonus po kayo ngayong
gabing ito sapagkat after this, simula naman po ng gawain po para sa Shepherd and Sheep Relationship Conference po dito sa MIBM Monterrey. So, ngayon po mga minamahal, nais ko pong buksan ninyo ang inyong mga Bible sa Philippians chapter 4. Philippians chapter 4, babasahin ko po ang sinabi po ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, beginning verse number 8. Philippians chapter 4, beginning verse number 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Ang sabi po ng verse number 9, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me do, and the God of peace shall be with you. And in verse number 10, but I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein you were also careful, but you lacked opportunity. Pagpalain po ng Diyos ang ating pong pagbasa ng Kanyang salita, at pagpalain din po ng Diyos ang magiging pagtalakay po natin para sa mensahe na Kanyang ibibigay po sa atin ngayong gabi ito. So siguro po, kunin ko po yung nasa huling bahagi po ng verse number 8. Ang sabi po, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, or pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. So gusto ko pong kunin na pinaka-title po natin, Think on these things. Isipin nyo ang mga bagay na ito. Of course, kung context ang pag-uusapan natin, ito po'y pumapatungkol sa sinasabi po niya sa verse number 8. But it is good also to consider because I believe in the connection ng pong mga sunod-sunod na talata na sinabi ni Apostol Pablo. Ito po ay isa sa kanyang mga church epistles. Ano po? Meaning to say, isinulat po niya ito particularly sa church sa Pilipos. At dito po sa kanyang naging pagsulat, actually po, buong aklat, masasabi po natin na napakayaman sa usaping aral, sa usaping praktikal, ibig sabihin po pamumuhay. Yan po ang makikita nyo po na laman nito pong kabuuan ng aklat. Pero dito po sa chapter 4, napakagandang bagay na ating pong masentrohan ngayon, considering na katulad ng nabanggit ko po sa inyo, na sa mga pag-aaral natin, lagi, medyo inuugnay po natin sa Pastor's Appreciation Month. And the Apostle Paul, being a man of God, ito po ang kanyang sinabi sa kanila. Okay? Think on these things. Sa buhay po natin, kahit na po tayong mga Kristiyano na, ano po ang pumupuno sa mga isipan natin? Ang ibig ko pong sabihin, ano po ang sinesentruhan ng ating mga pag-iisip? Or pwede rin na itanong ko sa inyo, papaano ba tayo nag-iisip? Ano ang ating pong pinapayagan na nasa isip natin, nasa puso po natin, at ano yung mga bagay na naidudulot sa atin ng mga iniisip natin? Well, siguro po, just for you to better appreciate this message, what I would like to point out is this, that the Apostle Paul, after telling them so many things about, the reality in the Christian life, kasi kung titingnan nyo po ang chapter 4, dito po napakaraming bagay na kung saan masasabi ko na sa naging pag-aaral po natin, nakatulong po ng malaki. Kung iisipin nyo po, sa chapter 4, mga kapatid, sa verse number 1, ang sabi niya, therefore my brethren, dearly beloved and long for my joy and crown. So steadfast in the Lord, my dearly beloved. I beseech Judæus and beseech Syntyche, that they be of the same mind, and I entreat the same mind in the Lord. And I entreat thee also through your fellow. Help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Ito po yung commonly nagagamit po natin. Be careful for nothing,
But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. And then, sa teksto po natin, ang sabi niya, sa katapus-tapusan, mga kapatid. So, ang laman po ng kanyang pagbabahagi ay ang ilan sa mga bagay na dapat partikular po tayo bilang mga Kristiyano. Kaisahan ng puso, kagalakan, maayos na lakad, patutuo, and then panatag na isip, pagtitiwala sa Diyos. Yan po ang laman. Okay? And in verse number 8, masasabi ko po na halos dito niya na isentro ang mga gusto po niyang sabihin. Ang sabi po niya, finally, my brethren, okay? Sa katapus-tapusan mga kapatid, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, ang sabi po niya, think on these things. The Apostle Paul is leading us sa mga bagay na dapat daw po nating isipin. How about you tonight, my friend? Kapatid, ikaw, kamusta ka? Ano ang pinapayagan mo na sumesentro sa isipan mo? Siguro po, kung pwede ko na rin sabihin ito, na sa tagal na rin ng pagkakristyano po natin, sa dami po ng mensaheng napakinggan natin, sa dami po ng mga talata na nabasa po natin, sa dami ng pagkakataong nabasa po natin ang salita ng Diyos, ano na po ang naging epekto nito sa inyo? Ano na po ang naging bunga nito sa ating pong buhay? Now, si Apostle Paul po, sa kanyang naging pagtuturo po sa kanila, meron na po siyang inaasahan. At ito po ang dahilan kung bakit ngayon po sa magiging pag-aaral natin, gusto ko pong bigyan ito ng tinatawag nating emphasis. Alright? So again, let me share with you the simple message that I entitled, Think on these things. So, the first point that I would like to share is about the godly exhortation of the Apostle Paul. Tingnan niyo po, ano raw po dapat ang iniisip natin? Malinaw po sa talata kung ano yung totoo. Di ba? Matapat. Kung ano raw po ang matuwid. Kung ano raw po yung may kalinisan. Kung ano raw po yung kaibig-ibig. Kung ano raw po yung mabuting ulat. May mga pagkakataon po sa buhay natin na tayo mismo ang dahilan kung bakit tayo naapektuhan. Kasi may mga pagkakataon po sa pag-iisip natin, dinadaya natin ang ating mga sarili. Hindi po tayo nagiging totoo. Kaya itong exhortation na ito ni Apostol Pablo, I believe, ay napakahalaga. Hindi po ba? So dapat humarap tayo sa kung ano yung totoo. Diba? Dapat yun po ang takbo ng isip natin. Mga bagay na totoo, mga bagay na matapat, matuwid, diba? Malinis, mabuting ulat. Yun daw po, mga kapatid, ang dapat iniisip po natin. Kaya nga sabi ko, sa Kristiyanong pamumuhay, napakahalaga din po na sa pag-aaral natin ng Biblia, wag lang po tayong nagpapakalalim sa usapang pangkaalaman. Diba? Kadalasan, ang ating pong nagiging concern, yung maging magaling tayo, yung parang mga tipong theologians po, mga kapatid. Well, it is not wrong. Hindi po masama na tayo po'y maging mahusay sa theology. Hindi po masama na tayo po'y maging bihasa at masasabi nating malalim sa doctrine. Okay? But doctrine without practical application, yun po'y wala rin ibig sabihin, wala rin kabuluhan. Kasi ang silbi po ng doktrina ay ang magiging epekto nito sa ating buhay. So kaya for me, it is always good to consider the practical side of the doctrine. Diba? Yung pong practical side ng Biblia. Kasi ang Biblia po, it is not just a doctrinal book. The Bible is also a practical book. Kaya nga ang sabi po ni James, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. At ngayon po,
Sa isang makadiyos na exhortation po ni Apostle Paul. Ano po ang sabi niya? Sa katapus-tapusan, mga kapatid, matapos niyang banggitan po sila na magkaisa kayo ng pag-iisip. Di ba? Magkaisa kayo ng pag-iisip na magturingan kayo ng maayos sa isa't isa. Na ang sabi nga po niya sa verse number 2, I beseech Euodias and beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord. And I entreat thee also through your fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers whose names are in the book of life. Kung kukunin po natin ang pinaka-background po nito, yun po yung dahilan kung bakit si Apostol Pablo, he emphasized to them the importance of humility for them to have good relationship. Di po ba? Yung bang wag nag-iisip yung isa na mas magaling siya kaysa sa isa, yung bang parang competition ang dating. Na dito sa church natin, ako ang magaling. Sa church natin, di ba? Ako yung talagang ganito, ganon. Hindi po, mga kapatid. Ang pinakatinatakbo ng sulat ni Apostol Pablo, magkaisa kayo ng pag-iisip, magmahalan kayo. And then, kung meron pong mga ilang bagay na hindi pagkakaunawaan, ang sabi niya, di ba, magkasundo kayo. Yan po ang sinabi niya rito. And then, sa kalagayang siya'y nasa bilangguan, ang sabi niya sa kanila, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. So, ibig sabihin po, malakas ang impact nito for him to encourage them to always be rejoicing, mga kapatid. To rejoice always in the Lord. Kaya hindi mo siya po pwedeng balikan. Kasi maganda sitwasyon mo, kaya mo sinasabi yan. No. Because, nung isulat po niya ito, nandun siya sa kalagayan na kung tutuusin. Siya ay nasintensyahan sa bagay na kung tutuusin, hindi naman marapat, di po ba? Because of the, masasabi nating unjust na mga tao po. And then sa verse number 5, pinaalala niya, let your moderation be known unto all men. Ibig sabihin, hindi magandang Kristiyano ka lang, kundi maganda, ikaw yung Kristiyano na nakikita hayag yung pamumuhay at patotoo mo. Di ba? The Lord is at hand. And then, niliwanag niya na hindi tama na ang Kristiyano kung ano-ano ang nagbibigay kabalisan sa kanya. Nakukuha niyo po yung point ko, mga kapatid. Kasi ang ginamit po sa text natin, finally, brethren, sa katapus-tapusan. Siyempre po, may inumpisahan muna. Meron po munang tinalakay sa mga pagtuturo, sa kanyang pagbabahagi. Kaya sabi niya, matapos ang pagbabahagi, kaya nga sa katapus-tapusan, mga kapatid, yung mga bagay na totoo, yung mga bagay na matapat, yung mga bagay na matuwid, yung mga bagay na malinis, yung mga bagay na kaibig-ibig, yung mga bagay na mabuting ulat. So kaya kung mag-iisip tayo, mga kapatid, kung meron tayong dapat iniisip, itong mga bagay nito, what an exhortation. Amen? And this is a godly exhortation. So kaya, kung ako po ang tatanungin nyo, anong exhortation ang maganda bigay ko sa inyo? The same exhortation na ibinigay ni Apostol Pablo. Okay? Mga kapatid, tingnan po natin sa verse number 9. So, unawain nyo po, hindi tayo masyadong magpapakatagal ngayon. Ano po? Because I would like to somehow consider the time ng gawain po dito sa Monterrey. Pero ang talagang, ewan ko kung nararamdaman nyo po, ang eagerness ko lang po talaga, samantalang ako po'y nagkakaroon ng pagkakataon sa tagal ng panahon na hindi tayo nakapag-ministeryo sa inyo at nagpapasalamat ako doon sa mga relievers natin. But what I would like all of you to feel is that my eagerness to somehow, because of the situation, that I can work it out, I mean my schedule, I am here trying to, di ba, minister to you. Doon po sa magagawa ko pong paraan. So nakita po natin the godly exhortation of the Apostle Paul. Sa verse number 9, this is actually great, ano po, for me, as a pastor, as a leader, it is also good to consider and to learn from this statement na sinabi po ni Apostol Pablo. Ang sabi po niya sa verse number 9, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me do, and the God of peace shall be with you. So the second point that I would like you to consider after the great exhortation of the Apostle Paul, it is also good to think, mga kapatid, his great example. The great example of the Apostle Paul. Para sa akin, inputting understanding sa sinabi po ng talata, ang sabi niya, those things
At kung ating pong tutukuyin those things, ano po yung mga bagay na yun? Sinabi rin po niya, those things which you have both learned and received and heard and seen in me. Kaya nakikita ko po na ang isang tunay na lingkod ng Diyos, educator talaga. Di ba? Educator. Tingnan niyo po mga kapatid. Di ba? Sabi niya, which you have both learned. Yung natutunan. Siyempre po, kaya kami matututunan kasi may itinuro. At yun po ang lingkod ng Panginoon. Ang sabi niya, and receive and heard. Diba? Yung pong kung ano po yung mga bagay na itinuro, mga kapatid. That is one of the ministries of the man of God. Educating the people. Enlightening the minds of the people. And then, ang sabi niya, yung natutunan nyo sa akin, yung tinanggap nyo sa akin. Di po ba? Yung pong narinig nyo sa akin. At yung pong nakita nyo sa akin. So kaya dito po mga kapatid, ang learning, hindi mo lang makukuha sa na-receive. Hindi mo lang makukuha sa narinig. Kundi makukuha mo rin ang learning sa nakita. So that is the reason why sinasabi ko po sa inyo the great example of the Apostle Paul. Kaya nga si Paul, alam nyo po, very confident na nagsasabi siya sa mga tao, follow me as I follow Christ. Sumunod kayo sa akin kung paanong sumusunod ako sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga pag may nagtatanong sa akin sa boundaries, kasi lahat po ng given authority, ang boundary po lagi niyan, yung pong kapag may conflict na sa gusto ng Panginoon. Because we ought to obey God rather than man. Kahit magulang natin, pagkalaban na sa Diyos, yung pinagagawa sa atin, kahit na po presidente natin, pagkalaban na po sa gusto ng Diyos ang pinagagawa sa atin, kahit pastor natin, kapag kalaban po sa, di ba, pinagagawa ng Diyos, yung pinagagawa po niya sa atin, mas dapat Diyos ang sundin natin higit sa kanino pa man. But in the life of the Apostle Paul, I can say, because of his great example, yun ang magandang iniisip natin. Ano ba yung, di ba? Yun po yung maganda na iniisip natin. Ano ba yung natutunan natin? Ano ba yung tinanggap natin? Ano ba yung narinig natin? At ano ba yung nakita natin? Dapat ganun po eh. And here we can see the Apostle Paul with confidence. Ang sabi niya, those things which you have both learned and received and heard and seen in me do, and the God of peace shall be with you. Wow. What a confidence. Diba? What a confidence. That should be the prayer of all the pastors. Na talagang when it comes to education, when it comes to encouragement, when it comes to example, mga kapatid, yung experiences, sana yun yung minatututunan yung mga tao sa atin. Kaya pagka po yung mga members ko na pinangungunahan, sasabihin nila, kaya naman po kami nagsisipag kasi tuwing nakikita po namin kung gaano kayo kasipag. Kanina nga lang po ka-chat ko po si Pastor Robert Sabi ko, Pastor, ang sipag mo, nahihiya tuloy akong maging tamad sa ministry. Sabi niya, hindi, namana lang po namin sa inyo. Well, yung po yung mga words of encouragement na sa isang leader po, masarap na alam mo na yung mga followers mo, may natututunan sa iyo, may naririnig sa iyo, may tinatanggap sa iyo, at mayroon pong nakikita sa iyo. So kaya si Apostol Pablo, I can say, great example because with confidence, ang sabi niya sa mga tao, those things which you have both learned and received and heard and seen in me do, and the God of peace shall be with you. So kaya nga, ngayon po mga kapatid, sinasabi ko po na bagamat ito po yung Pastor's Appreciation Month, hindi lang natin ini-encourage at sina-challenge yung mga members. It is also good to somehow encourage and challenge all the pastors because we are all subject to the authority of God's Word. Hindi po one way. Kahit sabihin yung Pastor's Appreciation Month ito, sa Biblia po, meron pong mga particular na binanggit sa talata. Like for example, let the elders that rule well. Yung nangangalagang mainam. Diba? Yung namamahalang mainam. So, ang sabi, be counted worthy of double honor.
So dapat daw po ibilang para sa double honor, yun daw pong nangangalagang mainam. So ibig sabihin po, pagka kinuha po natin at inilapat po natin yung understanding, the Bible is very balanced doon po sa kanyang pagtuturo. Hindi po pwede na tamad na pastor gagayahin. Hindi po pwede na yung pastor po lihis ang buhay gagayahin. Hindi po pwede na ang pastor, wala sa Biblia yung itinuturo, gagayahin. Hindi po. Kaya nga sabi ko, it is good na magkaroon tayo ng tamang pagtanaw sa sinasabi ng salita ng Diyos. And here we can see na ang dapat daw po, ito yung iniisip natin. Yung godly exhortation na binigay ni Apostol Pablo, and also his great example. So nakakadalawa na po tayo. Una po, yung godly exhortation. Number 2, the great example. And then, maganda pong bigyang pansin po natin yung point number 3. Sa verse number 10 naman natin kinuha. Kaya 3 talata lang po ang binasa ko sa inyo kanina para tukoy na po. Doon po sa godly exhortation, verse 8. Doon po sa great example, verse 9. Yun naman pong kanyang masasabi po nating grateful expression. Di ba? Grateful expression. Yun talagang sobrang pasasalamat na pag-express. Anong sabi niya? Verse number 10. So tinukoy po niya yung mga mananampalataya sa Pilipos. Ang sabi po, "But I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein you were also careful, but you lacked opportunity." Dito naman nagbigay pansin si Apostol Pablo sa paghahayag ng kanyang puso, ng kanyang masasabi po nating damdamin dahil sa kanyang lubos at labis na pasasalamat sa mga mananampalataya na katulad nitong mga taga-Pilipos kung papaanong nandoon yung paghahayag ng kanilang pagpapahalaga, pagmamalasakit sa lingkod ng Panginoon. Specifically, sa kanya po. Diba? Hindi pinalagpas ni Apostol Pablo sa kanyang pagsulat. Yung talagang grateful expression. Yung talagang genuine expression po niya. Na sobra ang pasasalamat niya. Kasi nadama niya, napatunayan niya, nakita niya na itong mga mananampalatayang ito ay nagmamalasakit. It is good for you to somehow have an idea that your pastor is very thankful. Like in my case, I am very grateful to God because of the kind of members na ibinigay ng Panginoon sa akin. Nakakatuwa, meron akong mga kaibigang mananampalataya na kung saan talagang yung kanila pong desire na maging blessing sa iyo. And then ako po, hindi po pwede na hindi ko i-express ang aking pasasalamat sa mga ginagamit ng Panginoon upang ang inyong lingkod ay makapagpatuloy. Kaya members of the church, keep it up. Diba? Tuloy lang po sa inyong kaabalahan, sa inyong mga bagay na kung saan marami po kayong mga investment sa buhay. I believe one of the best investment is an investment for the ministry, investment for the man of God. At dito po si Apostol Pablo, binigay po niya ang masasabi po nating pahayag ng puso na talagang handoon po yung kanyang nagpapasalamat na kalooban because of the heart, because of the generosity, because of the care and concern of the believers. Sabi niya, "But I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me flourishes again, wherein you were also careful, but you lacked opportunity." Okay? So verse number 11, niliwanag pa nga niya, not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. Okay? I know both how to be abased and I know how to abound everywhere, and in all things I am instructed, both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ which is strengthened me. Sabi nga ni Apostol Pablo, siya kontento siya. Kasi sa totoo lang, mahirapan man siya, managana man siya, ano man ang maging sitwasyon niya sa buhay, ang pinangahawakan niya may Kristo na kanyang kalakasan, na magagawa niya ang lahat sa pamagitan ng Panginoong Kristo na nagpapalakas. Pero ganun pa man, ayaw niyang palagpasin ang pagkakataong ito para maisip ng mga mananampalataya yung katotohanan that the man of God is very grateful because of the care and concern na ipinakikita po nila sa mga manggagawa sa gawain. Sa verse number 14, ito yung patunay. Talagang nakatatak sa isip at puso niya. Notwithstanding, ye have well done.
that you did communicate with my affliction. Alam niyo po, yung pong mga mananampalataya na talagang marunong lumingap, mag-aruga sa kanilang mga pastor without you knowing, deep within the heart of your pastor, they are very grateful. I for one can say, na isa ako sa super thankful sa Panginoon because of the members of the church. Diba? Kaya sabi ko po, ang Pastor's Appreciation Month, actually po, hindi naman po yan obligado na kailangan ang church sa kabuuan. Di po ba? Kasi yung mga mananampalataya na sa puso nila talaga gustong mag-express, laging may paraan po yan eh. Di ba? Laging may paraan po yan kung paano mag-express. Okay, so napakahalaga po nito mga kapatid. Sabi niya, notwithstanding, ye have well done that ye did communicate with my affliction. Verse 15, now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica, ye sent once and again unto my necessity. At niliwanag pa niya, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, and other of a sweet smell. Ang sabi po niya, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. So makikita niyo po, mga kapatid, mga minamahal, na ang statement na ito ni Apostol Pablo ay kadadamahan po natin ng tinatawag nating grateful expression. How the man of God is expressing his heart because of the members that came. Diba? Because of the members na talagang concerned, nagmamalasakit. Kaya ito raw pong mga bagay nito ang dapat nasa isip natin. Yung pong maka-Diyos na exhortation, yung magandang example, great example, at yung pong pasasalamat ng mga pastor sa mga mananampalataya na natutong magmahal at luminga sa mga manggagawa. So, I hope and I pray na kahit hindi tayo mahaba ngayong gabi ito sa ating naging pagtalakay, kayo ay napagpala pa rin, kayo ay nabusog pa rin sa salita ng Diyos. At kung medyo nabitin po kayo ngayon, sige po, yung pong ating channel, gagamitin po natin para ang Shepherd and Sheep Relationship Conference ay mapanood po ninyo. Kaya muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. At umaasa po ako na kung meron kayong iisipin, ang mga bagay na ito ang ating isipin. Think on these things. The godly exhortation of the Apostle Paul, of the man of God. Okay? The great example of the man of God. Matuturing po kayo sa halimbawang nakikita natin sa pastor natin. And then the grateful expression of the man of God. Isang bagay na maisip mo na sa iyong pagmamalasakit, sa iyong pag-agapay, sa iyong pagsuporta, grabe ang pasasalamat sa puso ng mga pastor. Kaya for me, ang aking pong laging prayer sa Panginoon, like what the Apostle Paul said, na yung mga supporter na yan, yung mga supportive members, yung mga caring at concern na mananampalataya, ang talagang sabi ni Paul, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Let us pray. Our gracious, loving God, we would like to again thank you and praise you for the blessings that we have received from Thy Word. Lord, thank you for the wisdom. Thank you for the power of the Holy Spirit. I pray, O God, that as we learn this message, may we apply this message in our lives, O God. Thank you so much for using your humble servant to enlighten the minds of the people and to somehow educate us mula po sa iyong salita. Again, thank you so much. Pagpalain mo po ang bawat isang nakinig ngayon at nawa, kung meron po silang magandang pagkakataon, patuloy pa silang makisama po sa amin ngayong gabi sa napakahalagang gawain, lalo na po ng isang tunay na mananampalataya sa tamang pagtanaw sa usapang relasyon ng kanilang pastor at sila bilang mga miyembro. Igawad mo po ang iyong basbas at pagpapala sa bawat isa. Muli po, pagalingin mo po, O Diyos, ang mga may karamdaman. Hipuin mo po sila ng iyong makapangyarihang kamay.
Muli po, O Diyos, bigyang solusyon mo po ang mga nakaharap ngayon sa matinding problema. At gayon din naman dakilan, Diyos, yung wisdom na ibibigay mo sa kanila upang sila po ay makaalpas sa kanilang problema. At gayon din po, aming Panginoon, hiling po namin nang may kagipitan, tugunan mo po sa pangangailangan. Na yung merong kabigatan, bigyan mo po ng kagaangan sa kanilang mga puso. At ang mensaheng ito na aming natutunan, naway maging bahagi po ng aming Kristiyanong buhay. Again, thank you so much for this ministry, and thank you, Heavenly Father, for your word. We praise you, we honor you, O Lord. Thank you for everything. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, so maraming salamat po sa inyo. Tunay na na-appreciate ko po ang inyong laging pakikisama dito po sa ating pong ministeryo. Ito po ang Feasting on the Divine Verses Online Ministry. And it is good na kahit sino po ang ating tagapagsalita, sumuporta po tayo sa ministeryong ito. At kung maaari po, i-share natin sa mga kakilala po natin na po pwedeng magbenepisyo po sa ating pong ministeryong ito. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na talagang ang commitment po is to preach nothing but the Word and to please no one but the Lord. Mahal po namin kayo, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. To God alone be the glory. God bless.